Eto na nga yung pinunla namin nung nakaraan. Mabilis mo nga lang itong matatanggal dahil nakadapog nga to. Kaya madali lang natin itong maikakat kapag magtatanim na tayo. Maraming ang nagtatanong sa akin kung nagtuturo ba ako kung paano to gawin. Ang sagot ko doon, kung malapit lang kayo ay pwede ko kayong turuan ito. At kung malayo ka naman ay pwede mo na itong panoorin lang. Simulan nga natin yan sa paglalatag ng plastic mulching. Dito nga ay kailangan malapat natin ito na maigi at siguraduhin nating may mga butas yung ating plastic para hindi ito lumobo pag naglalagay na tayo ng putik. Pagkatapos naming maglagay ng putik ay prepare na namin yung gagamitin nating binhi. Gamit pala namin yung aming seeder at yan nga yung gagamitin namin para maayos yung pagkakalatag ng mga binhi. Sunod nga na ginawa namin ay naglagay kami ng sako. Iko-cover namin yan ng 2 o hanggang 3 araw para mabuhay talaga yung mga binhi na nilagay natin. Dagdag protection na rin to para sa mga ibon at daga na pwedeng kainin yung ating mga binhi. Naglagay rin ako ng solar bird repellent para talagang mataboy yung mga ibon dito. Makalipas ng 1 linggo ay eto na yung ating mga binhi. Nakakatuwa dahil 2 beses itong binaha pero okay na okay pa rin yung ating mga pula. At eto na nga siya pagkalipas ng 15 araw at pwede na itong ikat at itanim. Pwede na nga yung hilahin at baliktarin para makapagkat na tayo ng ating ilalagay sa transplanter. 12 to 15 days nga lang ay pwede ka nang magtanim nito. Kadalasan nga ay ginagamitan to ng tray pero tayo ay dapog lang talaga. Mas makakatipid tayo at hindi na tayo magdadala ng sandamakmak na mga trays. At kung makikita nyo, very effective naman yung ginawa nating dapog. Ganun nga lang kadali. Sana makatulong sa inyo mga kasaka.